Good morning, everybody. Yon. Puwede bang makita ko ang inyong mga magagandang ngiti? Yan. Tapos sabihin mo dun sa katabi mo, "Welcome to Victory Lukman. You are welcome." Yan. So, meron po ba tayong mga first timer dito? Sige, kung mga first timer po, uy, meron. We want to welcome you, Maraming salamat sa inyo. Sino nag-invite sa inyo? May premyo yan. May premyo sa langit yan. Again, it's a church. Again, ito pong simbahan natin. Simbahan po ito, but we believe in discipleship is relationship. Hindi lang po tayo papasok dito at pagkatapos po natin pumasok, lalabas na po tayo. Pero maganda po na makilala nyo po yung mga katabi nyo at there's someone also na magtuturo sa atin ng mas malagong pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus. And ngayon po tayo dadako na sa ating topic, which is Jesus is greater than. Nasa huling yugto na po tayo ng ating serye at ito na po ang conclusion. Kasi babasahin po natin yung yung ah, Hebrew chapter 13. At ito pong Hebrew chapter 13 na po ito po yung conclusion ng libro na ini-emphasize po dito yung importance of living out one's faith in tangible ways. Na yung pananampalataya natin, yung belief na meron tayo, ito po hindi lang mauuwi sa ating kaisipan, but it will affect also yung buhay po natin. It's not only a knowledge, but there is action that will na mangyayari po. And we know what happened po dun sa ika-13 nating serye. Sino po dito na kumpleto nyo po yon? Pakitaas ang kamay. Ayun, dami pala, palakpakan naman natin. Pero kung hindi nyo po na subaybayan yung 13 nating again, meron po tayong tinatawag na BG app o Victory Group app. Nandun po, meron pong Victory Group materials doon. Pwede nyo pong basahin if you want to read. And meron din pong mga podcast po doon if you want. Pero ngayon, tayo po ay dadako na sa ating pong topic that Jesus is greater than any others. So inanayan ko po ang lahat na tumayo bilang pag-alang sa salita ng Diyos at babasahin po natin ang Hebrew chapter 13 verse 8 to 16 and 20 to 21 in Tagalog version of ASND. Bakit po tayo tumatayo? Lagi, every time we read the Word of God, ito po ay bilang paggalang sa salita ng Panginoong Diyos. Let us read. Si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Huwag kayong padadala sa kung ano-anong mga aral na iba sa natutunan ninyo. Mas mabuting pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntuning tungkol sa pagkain na wala namang naidudulot sa mga sumusunod dito. Tayong mga mananampalataya ay may altar at walang karapatang makisalo rito ang mga pari ng mga Hudyo na naghahandog sa sambahan nila, sapagkat ang dugo ng mga hayop na handog sa paglilinis ay dinadala sa punong pari sa pinakabanal na lugar, pero ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Ganyan din ang nangyari kay Jesus. Pinatay siya sa labas ng bayan para para malinis niya ang mga tao sa mga kasalanan nila at sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya lumapit tayo kay Jesus sa labas ng bayan at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan. Sapagkat wala tayong tunay na bayan sa mundong ito, pero hinihintay natin ang bayan na paparating pa lang.
Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba dahil ang gantong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Idinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoon Jesus na ating dakilang pastol at dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya at sa pamamagitan ni Jesucristo, naway gawin niyo sa atin ang kalugod-lugod na kanyang paningin. Sa kanyang paningin, purihin natin siya magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, tunay nga pong ikaw ay mas mabuti kaysa sa mga anghel, kay Moses, sa Sabat, at ikaw ang mas mahusay na punong pari. Salamat sa pag-aalay ng inyong sarili minsan at magpakailanman bilang sakripisyo para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ngayon, maaari kaming pumasok sa inyong mas mabuting tipan at ministeryo at natanggap ang panganyaya at napanghawakan ang mas mabuting bagay dahil sa pag-asa na mas mabuting pagkabuhay na magmuli. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Again, nothing is greater nor better than Jesus. Wala pong masihigit pa or mas magaling po sa ating pong Panginoong Jesus. Nothing else, no one else could be greater than Jesus. Our Savior reigns supreme and is the same yesterday, today, and forever. Yung topic po natin mula week 1 to week 12, makikita po natin doon na wala pong makahihigit pa sa ating pong Panginoong Jesus. And knowing that, in verse 8, sinasabi po dito, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Knowing that He is greater than any other else, it gives us assurance, security, encouragement, even we face trial, na yung ating pong Panginoong Jesus ay siya po ay same yesterday, today, and forever. Yung pananampalataya po natin noon, ngayon, at magpakailanman, nababago po. Tama ba? May kakilala ka ba medyo nagbago na ngayon? Nagbago, maaring gumanda, maaari pumayat, o maaari tumaba. Di ba? Parang gano'n, ano? Pero look at this. Kasi po yung binabanggit ko nga po, ang audience po in this time is yung mga Jewish Christian. Na from Jew, mananampalataya po sila ng Hudyo, which is nagpa-practice po sila ng mga ritual na mula kay Moses, na kailangan bago ka kumain, lilinisin muna ito, iaalay muna ito, then magiging maayos. Ang pagtanggal ng kasalanan, kailangan mag-aalay muna ng hayop sa kanilang sarili and then dun sa ating mga nag-alay. And sabi doon, meron pong limited, hindi parang may due. Parang kailangan 1 taon lamang yung tagal po noon. But look, who's Jesus na meron po tayo? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. It means Jesus is unchanging. This better than any other else ay hindi po nagbabago magpakailanman. Even we are unfaithful, He is still faithful to us to save us.
Siya po yung ating tagapagligtas na namumuno, na naghahari, hindi lang po ngayon, bagkus magpakailanman. Because of that, knowing that Jesus is unchanging o hindi nagbabago, pwede po tayong magtiwala sa kanyang presensya at sa kanyang pangako. Understanding who He is, acknowledging what He did, it gives us faith, not only faith, but enduring hardship, and end up praising Him. So, like the Jewish Christian, because of their faith, last week, pinag-usapan po natin yon. Not all faith produces greatness. But some faith, those who have yung alam na nila kung ano yung value ng faith, it will end up suffering. Remember yung pinag-usapan natin? Meron po doon, nilalagari na ano, pero may tanong doon eh. Yung nilalagari daw, kung crosswise o lengthwise. Pero kahit anong pang tanong sa akin, isa pa rin po, iniisip ko, masakit pa rin po yun. Sabi doon, binigyan silang pagkakataon na, sige, pwede na kayong lumaya, basta i-deny nyo lang yung faith na meron kayo kay Jesus. Pero sabi nila, hindi. Mangyari na ang mangyari, pero still yung pananampalataya ko sa kanila, sa Panginoong Hesus ay naandun. Look at this. It is a value of faith, understanding who is. Kasi, totoo naman po kahit ako, hindi ko ipagdadasal na mangyari po sa akin yun. Tama ba? Pero if you know, yung faith mo talaga yung lumalago sa Kanya, understanding what He did on the cross, kung gaano po ito kalalim, kung gaano po ito kalawak. Sabi ko nga po, yung 12 weeks natin, it shows to me na ang dami palang aspect ng gospel. Dati alam ko lang ng gospel, it's only yung kaligtasan na meron ako. But gospel is also understanding Him and what He doing. It's also, ito rin po yung ating gagawin bilang isang Kristiyano. It affects all. For the Jewish Christian, it really matter po yung faith na meron sila. Bakit? It's a defining moment. Ito po yung time na dinidefine yung tunay na mananampalataya, yung tunay na follower, yung tunay na disciple, yung tunay po na nagke-carry ng cross. Bakit? Pwede namang talikuran mo na lang yung pagiging Kristiyano mo. Or even, bagay, sino magsasabi madali ang maging isang Kristiyano? Pakitaas nga po ng kamay. O sige, sino masasabi na madali ito by the grace of God? Yun. And it is possible. But sometimes, if kumaga yung flesh natin, yung naiiral, hindi yung faith na meron po tayo sa Kanya, I don't think so na magpapatuloy po tayo. And this Jewish Christian, they understand na whatever happens, tama ba, Chester? Happens. Yan. Whatever happens, we will endure it. Kasi hindi ka bibitaw. Magpapatuloy ka at magpapatuloy ka. Even walang nakakakita, still ipagpapatuloy mo to. Bago po mag-verse 8, ang ganda po ng encouragement nito. Si Jesus po ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. And who He is. Sabi po dito in verse 5, I will never leave you nor forsake you. Verse 6, so we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Kasama ko sa ang tagapagtulong ko. Hindi ako matatakot kanino man. Anong magagawa ng tao
sa aking Panginoong Diyos. Puwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? When life gets tough, we can lean on Jesus' promise-keeping character. He is our steady anchor in a sea of change. With Him, we can face anything, knowing He'll always be true to His word. When we sing praise and worship kanina, sino po dito na-enjoy natin yung praise and worship kanina? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon muli. Why we enjoy the praise and worship? Yung kinakanta po natin, it is also written in the Bible. Somehow lang, binigyan lang ng tono. He is above. Ayoko na kumanta, baka mamaya. Yeah, He is above all. And nagbibigay po sa atin to ng assurance of who He is. And that is His character. He will never leave us nor forsake us. Bakit tayo matatakot sa ating pong kinabukasan? Bakit tayo matatakot sa ating problema, sa sitwasyon na meron tayo? Sige nga, pakitaas nga po dito, sino dito yung may problema? Yung hindi nagtaas, buti pa kayo. Wala pong excuse. Anong pinagkaiba po ng problemadong Kristiyano sa problemadong walang Diyos? Malaki po yung pagkakaiba. Ang Kristiyano po, problemado, pero meron po tayong Jesus na hindi tayo iiwan magpakailanman. Meron po tayong Panginoong Jesus na makapangyarihan, all-knowing, even your situation is hindi mo maintindihan. Oh, sa dinami-dami, bakit ako pa, hindi na lang yung kapitbahay namin. Ginagawa ko naman yung best ko eh. I did my best. Pero hindi kaya. But the good thing of this, He is our God, who is all-knowing, who is all-powerful, who is in us. Anong sitwasyon na meron tayo dito, we can rely onto Him. We have a better possession. We have a better life. Sabi dun last week yung hindi lahat ng ipinangako ng Diyos ay kanilang nakamtan dito sa lupa. But in heaven, there is waiting for them. The better life na meron po tayo. Sino dito meron kang katabing mukhang better life? Noon. Siyempre, Kristiyano tayo, meron tayo noon. Totoo po. Nung tinanggap mo pa lang si Jesus, di ba? Parang ang tingin sa'yo ng lahat, sobrang yaman mo. Sino dito napagkamalakang mayaman? Kaya maraming nangungutang sa Kristiyano eh. Akala po talaga, meron po akong senaryo, parang moment na parang bagang feeling ko hindi ako blessed. Kasi yung t-shirt ko, tuwing Sunday, yun na lang din yung suot ko. Tapos sabi ko, Lord, ay kumbaga sa akin, wala po akong pakialam sa mga sinusuot kong damit eh. Kasi kung anong komportable, anong madaling laban, yun ang sinusuot ko. Ay pinansin nung kasama ko, sabi sa bro, ba't yan lagi yung suot mo? 3 linggo na yan, nilalabas mo ba yan? Napaisip ako bigla, sabi ko. Lumabas po ako, kasi yung mall natin, yung church natin nasa mall eh. Lumabas ako, sabi ko gano'n. O nga Lord, makabili pa nga ng mga ilang piraso nito. Parang feeling ko, naawa ko sa sarili ko. Tapos may dumaan, nakita ko nung kaklase ko, sabi sa akin, uy, abo, ang ganda ng damit mo ah. Parang ang yaman-yaman mo na ah. Parang biglang o nga no. Parang feeling ko lang, it's a attack of the enemy. Pero when we look when you become a Christian, you are totally blessed. Having a relationship, mag-worship tayo. Not all having this.
Tandaan mo pa noon, sisimba ka, pagkasimba mo, mag-aano ka lang ng gano'n, feeling mo you are so holy. Or minsan dito sa church pagka huli kang dumating, eh, di holy ka rin. Corny mo, pastor. Yung para bagang laging self-righteousness ang nararamdaman mo noon, nung wala ka pa kay Christ. Pero ngayon na kay Christ ka na, anong nararamdaman mo? The real and true worshiper. You can worship Him even in any situation that you face. Yun yung wala po dun sa iba. Yung iba, iyak na iyak, wala po silang masandalan. But tayo po, having a relationship with Jesus, andyan lang po siya sa tabi natin. Ang presensya niya po ay nandyan at lagi niya pong handa kang tulungan in our situation. How long you acknowledge that Jesus is better than any others who is in us? So kanino tayo matatakot? Anong sitwasyon na meron tayo? Baka na lang po ng kahawayan. It's just only accusation. Yung sinasabi sa'yo na hindi mo na kaya yan, wala na, mag-give up ka na. No. Let's always look into His Word. Huwag kang matakot, andyan siya, hindi ka niya pababayaan. He's always in us. The question, do you believe? Do we have faith onto Him? Ang faith po natin ay para pong roller coaster, tama ba? Minsan, sobrang taas. Minsan, bababa. Pero wag po nating hayaan na patuloy itong bumaba. Let's go draw near to Jesus asking, Lord, help me in my situation. Remove this doubt, remove this unbelief, understanding who you are. Give me faith to believe who you are in my situation. Jesus is better than any other and anything else. He's the same yesterday, today, and forever. He is above all. He is superior. Sabi nga natin, yung sinasabi natin Jesus is better than, hindi lang po ito yung kwento nung wala yan sa lolo ko. 'Di ba yung pataasan? Pero yung layo po ng Panginoong Diyos kay Moses, sa angel, milya-milya po yung layo nito. That it give us a better covenant, a better ministry, a better possession, a better life, a better sacrifice. He is above all. That's why in verse 9, nung ipinaalala na si Jesus po ay hindi nagbabago simula noon, ngayon at magpakailanman, in verse 9, there's a warning. Babala. Asawa ni? Tama na, pastor. Let's read. Do not be led away by diverse and strange teaching. Huwag kayong magpadala sa kung ano-anong mga aral ng iba na natututunan ninyo. In this world, marami pong turo. Minsan, yung kanta, natutulog pa ang Diyos. Minsan, kahit kanta, nagbibigay ito minsan sa atin ng mga beliefs. Tama ba? Yung mga turo ng mga matatandang bulaan. Di ba? Yun? Yung mga pamahiin. Kung ngayon, hanggang ngayon, namumuhay pa rin tayo, beware. When we living in our physical sight or physical eyes, beware. Kasi dapat daw yung mananampalataya namumuhay ng may pananampalataya. The righteous shall live by faith. If you accept Christ as Lord and Savior of our life, we should live by faith. Verse 9, sabi, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by food which have not benefited those devoted to them. Mas mabuting pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa pagkain na wala namang naidudulot sa mga sumusunod dito.
Talking about religiosity versus relationship to God. Talking about the grace of God rather than the works of men. Why are you saved? It's not because of what we did, but it's because of what He did. Why are you better now? Minsan kasi ganito, di ba? Pagka naging Kristiyano ka na, habang tumatagal, nagiging mayabang ka na. Pero supposedly, habang tumatagal kang Kristiyano, mas lumalawak yung cross. Nung una tinanggap mo siya, Lord, ikaw ang lahat. Pero habang tumatagal na, it's about your spiritual discipline, it's about what you doing. Kung hindi mo nagagawa yan, may condemnation. Naranasan mo na ba yon? Parang naging mechanical na lamang. Pero it should be about the grace of God, what He did on the cross. Why He go down is not because we are worthy, kailangan mahalaga tayo. But it's all about His love and His sacrifice to all of us. It's about His unconditional love. Stay focus on God's grace and Jesus, not external rule. Patuloy po nating unawain yung grasya ng Panginoong Diyos. That we are saved, it is not because of ourselves, but it is because of what He did on the cross. Our stability comes from embracing God's grace, not from earning approval through rules. Sabi ng iba, maliligtas ka pagka gumawa ka ng mabuti. Sino dito may katabi kang gumagawa ng mabuti? Natural, kung Kristiyano ka, dapat gumagawa po tayo ng mabuti. Pero yung paggawa po natin mabuti, hindi po ito yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. But it's about of receiving His grace. And receiving His grace, apply it into our life. Hindi po through rules. True foundation comes from understanding, accepting God's unconditional love, not from trying to earn it through obedience to external regulations. Kasi po yung time po nito, again, nagda-doubt na yung mga Kristiyano. Bakit? Ay sila may sanctuary. May mga ginagawa sila, may malaki po silang simbahan. May mga kita po sila na nag-aalay. Tapos sila, by faith lang kay Jesus, enough na. Alam niyo po yung laging dilemma ng isang Kristiyano, lagi po tayong bumabalik by works. Pero gusto pong ipaalala, ipaunawa, remove those teachings. Meron pong, naniniwala ba kayo merong mga Kristiyano, mga born again na bumabalik do sa pinanggalingan nila? That's why in this teaching, beware for the false teaching. It's all about of what Jesus did, not we do. Ang core po ng isang Kristiyano is about always on what Jesus did. Pre bono na lang po yung ginagawa natin. Pwede ba natin palakpakan yung mga nagsasakripisyo para sa Panginoong Diyos? Sige, palakpakan po natin. And some of you are and you want to be. Verse 10 to verse 12. We have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. Tayong mga manampalataya ay may altar at walang karapatang makisalo rito ang mga pari ng mga Hudyo na naghahandog sa sambahan nila.
For the bodies, those animals whose blood is brought into the holy places by the high priest as a sacrifice for sins and burned outside the camp. Sapagkat ang dugo ng mga hayop na handog sa paglilinis ay dinadala ng punong pari sa pinakabanal na lugar, pero ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through His own blood. Ganyan din ang nangyari kay Jesus. Pinatay siya sa labas ng bayan para malinis niya ang mga tao sa mga kasalanan nila sa magitan ng kanyang dugo. Jesus is better sacrifice than the sacrifice ng mga punong pari. Sabi ko nga, may limitasyon. Pero yung ginawa niyang sakripisyo ay para na sa lahat at pang walang hanggan. And all of us benefit in that. Jesus' sacrifice is supreme. It paid the sin debt in full and gives us direct access to God. Finish na, kapatid. Yung ginawa niya ay sapat na. Yung sakripisyo niya is above. Wala na po tayong pagkakautang. At meron na po na ngayon tayong direct access to God. Sino dito naiyak ka kanina? Nag-worship tayo, naiyak ka. Ayun, no, dami, ano. Ako rin naiyak ako, pero gumanon lang ako konti. Why? Because the relationship na meron po tayo sa Panginoon, it is real. Bakit may conviction na dati pagka ginagawa mo yung mga dati mong ginagawa, parang ang bilis-bilis lamang. Pero ngayon, hindi mo na kailangan kumanta, "Oh, tukso layuan mo ako." Ikaw mismo parang, "Oh, I don't want to do this." Sino dito mag-asawa? Nag-aaway. Habang tumatagal, nagma-matured. Pero minsan hindi naman totoo talaga, hindi naman sa maturity na meron ka, eh. It's about your relationship pa rin kay God. All relationship, bakit lumalago? Kung hindi ka marunong magpatawad, it's also a question of your relationship to God. Kung hindi ka marunong magpakumbaba, it's also a question of our relationship to God. Kung sino po siya sa atin, it also reflect kung sino po tayo. And also, kung He is better than all, what He did on the cross, it affects all. Kung tayo po ay Kristiyano at tinanggap lang po natin yung kaligtasan na meron po tayo sa Kanya, then we are wishy-washy Christian na. Hindi po ganun yung ibig pong sabihin nitong verse 12 na to. Knowing what He did, who He is, it affects our life. Sabi nga, if you accept Him as your Lord, una po yung Lord and Savior. Yung buhay po natin apektado sa pagkameron po natin ng relasyon po sa Kanya. Jesus' sacrifice is supreme. It paid the sin and death in full and give us direct access to God. He is better than anything and anyone. That's why in verse 13 to 16, knowing what He did, it affects also our life. It affects our faith. It's effect of enduring hardship, enduring sufferings, having sacrifice, and praising to Him. Ito po yung naapektuhan nun. Yung faith na meron po tayo, yung sacrifice po natin sa Kanya, at the way paano po tayo magpuri sa Kanya. Sabi po dito,
in verse 13, kaya lumapit tayo kay Jesus sa labas ng bayan, makibahagi sa mga tinitiis niya, kahihiyan. This verse encourages believers to grow in faith, endure hardship, and praise Him. Lumapit tayo kay Jesus. It talks about our identity in Jesus. We identify in Jesus. Sino dito may nagtanong sa'yo, born again ka na ba? Ano sagot mo? Christian. Yeah. Meron bang ganon? Common you hear na-identify kang Kristiyano and bigla na lang lumayo yung mga kasama mo sa'yo. May persecution. Meron ba? Sino dito naliligaw ka tapos nalaman na born again ka? Ay, ako sa born again, baduy. Leave the camp. Umalis ka o lumabas ka sa bayan. Parang it talks about yung comfortable mo, yung comfort zone mo, yung tradition na meron ka, o yung worldly values. Are you willing to identify that you are in Christ? Paano na pagka yung mga paborito mong joke, yung mga green joke, tapos tawan-tawa na sila, parang minsan ako naman, parang natatawa pa rin ako. Ay, Lord, sorry. O yan, natawa kayo. Kasi ganun pare-parehas naman tayo eh. Minsan, sabi ko nga, identifying in Jesus, it also affect yung pagiging may asawa ka, pagiging tatay mo. Kasi kung anong tinuturo mo sa anak mo, it also understand nila yung dapat nilang gawin din. And yung mga anak nyo, be careful sa mga may anak. Kasi yung mga anak nyo, kung anong tinuturo din sa kanila, ibabalik sa'yo. Akala ko pa bawal mag-away. Ba't kayo nag-aaway? Hindi, ganito lang kami ni mami mo. Are you willing to be identified in Jesus? Are you willing to go out in your comfort zone? Are you willing na talikuran na yung tradition na meron ka? Every New Year, naka-polka-dots ka pa rin. Ay, para swerte, bili tayo ng maraming pagka nandito si Jesus, yung tradition yung pa rin yung ginagawa natin. Ay, magpapa-attend ako ng buhusan kasi pagka nawisikan nung tubig, mawawala ang kasalanan. Are you willing to identify in Jesus? Are you willing to deny yourself to the flesh? Kasi po iba na po yung Kristiyano sa hindi Kristiyano. Kung Kristiyano ka, estudyante ka, blessing, pastor, inopen mo, nagpagaya, bless you. Hindi blessing yan. Baka will ni Lord, pastor, tataya ako ng waiting. Magwe-wait naman ako. Nagigets po natin identifying Jesus. We are no longer yung dati po natin pagkatao. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Alam niyo po itong kamao ko? Lagi na lang muntik na lang. Oy, born again nga pala ako. Jesus, I love you, Jesus. Naikwento ko na naman yun dito, Meron po akong kalaro. Nalaglag po kami. Tapos, nung tatayo po ako, sinipa po ako. Di ako laglag ng gano'n. Akala ko na na out of balance lang. Ikalwa, sinipa na naman ako. Laglag na naman ako. In my instinct, baka nakadalawa na yun. Nakasampa na po ako. Nung susuntukin ko na, sabi sa'yo, pastor, wag po. Sabi ko, nung kanina sinipa mo ako 2 beses, di mo ako tinawag na pastor. Mag-impostor na lang kaya ako. Pero alam mo, in that act,
ay mali. So, yeah, minsan lag yung prutas mo pero yung to say sorry, to identify in Jesus, hindi pa po huli ang lahat. Puwede niyo pong ayusin 'yan. Are you willing to identify in Jesus? Endurance. Sabi po dito, makibahagi sa mga tinitiis niyang kahihiyan. It talks about shame, rejection, persecution for Jesus' sake, just as He did. Kaya mo pa ba? Pagka sinabing endurance, it talks about yung haba ng itinatakbo mo. Kasi sabi ko nga po yung mga Kristiyano dito, handa na silang bumigay, eh. Handa na silang mag-give up. Sino dito tumatakbo ka? Endurance kasi yung tagal mo na ginagawa yung bagay na yan. Yung haba na hindi ka tumitigil. So pagka tumigil ka dun, hanggang dun na lang yung endurance na meron ka. Are you willing to endure? Huwag kang mag-gi-give up, kapatid. Keep holding on to the promise of God. He is better than any other else. Kaya mo yan, kapatid. 'Di ba? Parang, yun, willing ka ba na ipagpalit yung pananampalataya mo sa Kanya? Pananampalataya mo dun sa ginagawa ng iba? Sabi ko nga, the more nakikilala kang Kristiyano, the more na nape-persecute ka, ikaw na ang gumagawa ng tama, ikaw pa ang pinagkakaisahan. Pero ito po, it's a call to sympathize with Jesus. Kung ano po yung ginawa niya, it also affect in our life. Kaya po yung pagiging Kristiyano, naka-anchor po yan sa cross. Habang tumatagal po tayo, habang iniintindi po natin kung ano yung nangyari sa cross, it will totally give us the genuinity of being a Christian. It talks about sufferings, it talks about hardship, and His grace is enough so that we can endure. Last, it's about praising Him. Verse 15, through Him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of the lips that acknowledge His name. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa magitan ni Jesus. Ito ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin, na nagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. Yung pagkakilala po natin sa Panginoong Diyos, hindi lang po niya naapektuhan yung pananampalataya natin o yung paglakad natin ng may pagtitiis, but also it affects the way we praise Him. How can I cultivate a heart of praise and thanksgiving to God? Papaano daw po? 'Di ba sabi dito sa verse 35, maghandog ng papuri sa pamamagitan ni Jesus. Papaano natin made-develop 'yan? Sabi dito, sa pamamagitan ito ang mga handog na nagmumula sa labi natin, na nagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. Yung pagpupuri po natin, it talks about hindi lang po into our mind, but also into our lips. Tanong, ano ba yung mga lumalabas sa ating mga bibig? In our situation ngayon, sa nangyayari po sa Pilipinas, ako po guilty do'n. Ano naman 'yan? Tas supposedly is looking, and it's time to praise God. Lord, thank you na sinisiwalat mo na ang mga ganyang bagay. At naniniwala ako, we declare, Lord, kung ano nangyayari sa langit, ito rin yung mangyayari sa lupa. It's about declaring who He is. It's about declaring what He can do. It's declaring about yung sa Kanyang salita. It's about praising Him. How can we develop yung praising God? Whether through music,
prayer, and daily life. In music, sino po dito nagwo-worship tayo? Ito, communal worship 'to. Sino kanina nagwo-worship, gusto mo na kumanta, gusto mo na itaas ang kamay parang, mm, mm. Pero look, sabi dito may kasama na pagkanta. Yung pagkakakilala kung sino siya sa kanyang ginawa, it affects also yung ating pong pagsasalita, pagkanta, in music, in praising Him. Yung anak ko pong isa, si G-Boy, minsan na kumakanta po siya sa kids church, nag-aano po siya, nagle-lead na po siya ng worship. Pero pagka nasa bahay, ang pinapakinggan parang rap, anak. Pagka nag-YouTube puro Roblox. It's my responsibility bilang tatay, anak, sa church nagwo-worship ka pero cellphone, sino dito mas maraming oras sa cellphone? Pero yung oras natin sa kanya, honestly po, maaari dati ang problema puro ano physical, 'di ba, mga riot, mga ganyan. Pero ngayon po ang number one kalaban po ng Diyos sa pagpupuri sa kanya, yung cellphone po na meron tayo. Ilang oras ka nagga-gadget? Ilang oras ka nagme-make time sa kanya? Tanda mo nung una kang na-inlove? Halos araw-araw gusto mo siyang makasama. May kilig. Eh, pagka nakita mo yung dating pagod ka biglang, "Hi." The question, kumusta po yung relasyon natin sa kanya? The way paano po tayo magpapuri? "Ay, atin na naman ng church." Pero thank you po, you endure. 3 palapag lagi po yung inaano niyo. Yung iba dumadating, pero yeah, either maulan, hindi po maulan, it's about our worship. Let's open na mamaya po gagawin po natin application po nito. Wag mo pong intindihin yung katabi mo. Ba't ang hinahanap po ng Panginoong Diyos ay yung true worshiper, that we will worship Him in spirit and truth. Through prayer, we also, uh, show papaano po tayo nagpupuri sa Kanya. Declaring who He is, who we are, what His character. Last in our life, sa buhay po natin. Verse 16 sabi po dito, "Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifice are pleasing to God." Ang nakaka-please po sa Panginoong Diyos ay yung paggawa natin mabuti. Kanina is about communal worship, pagwo-worship po ng sama-sama. Panahon naman po, pagtutulungan ng sama-sama, loving one another, wala pong hatred. Are you willing to forgive for the sake of Christ? Are you willing to understand the person because of Christ? Are you willing to be mature because of Christ? As I end, Jesus deserved our all faith, endurance, and praise. Praise Jesus for His unchanging nature. Thank God that He is the same yesterday, today, and forever. Can we all stand up? Worship is giving ourselves fully to God in response to His love and sacrifice. Ang pagpupuri po sa Kanya ay pagbibigay ng ating buong sarili sa Diyos in response sa pagmamahal niya at sacrifice niya. Knowing and understand that Jesus is better than all. Why is better than all? Kasi wala pong nagmahal sa atin ng sobra-sobra. Wala pong magsasacrifice po sa atin na Diyos na magpapakatao. Tangis siya lang po. And you are really loved. Sino dito you feel love?
understanding His love and sacrifice, mm, understanding what He did, understanding His character. God is holy, God is righteous. He is above all. He is majesty. He is powerful. He is all-knowing. He deserves our praise. Can we give praise to the Lord? Pwede ba natin palakpakan? Are you ready to worship God with the spirit of truth? Parang mahina. Are you ready? I want us to praise to the Lord. And let's say so in the spirit of truth.